umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ika-4 na araw na simbang gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo ang lahat. Masaya natin ipagdala pagdating ang panubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Simula ang matulunang ako'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay magbibigay. Ang sanggol niya ay balik. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manubos na kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay biyaya. Ang dulot ng kaligtasan sa sanlibutan. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manubos na kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At samayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastol na hari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon.
Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, buong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong banal, ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos,
Nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan po ang pamilya ni Sister Rosemary Lamboon, pamilya ni Sister Melly Nabong, pamilya ni Mr. and Mrs. Bernie Abraham, at pamilya ni Brother Bernie, Sister Babes Rances. Sila po ang ating mga family sponsors. Kandila may ilaw sa ang korona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay, sa pagpawid ng kadiliman, kasalanay nahugasan, bagong buhay ang dulot, siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa mga linggo ng aming paghihintay, Ikaw ay lagi naming kadaupang puso. May saya sa aming puso ngayong lubos naming nauunawaan kung bakit dumating ka at kung bakit dapat kaming maghintay para sa susunod mong pagbabalik. Tanda ng aming pasasalamat, kami ay nangangakong mamumuhay ayon sa kagustuhan mo para sa amin. Tanggapin namin ang isa't isa tulad ng pagtanggap mo sa amin. Hindi kami magiging pabigat sa aming kasambahay, bagkus magmamahalan kami tulad ng pagmamahal mo sa amin. Pagsunod at paggalang ang manatili sa amin mga puso tulad ng sa hindi namin hahayaang magkaroon sa aming pamilya ng balakid tungo sa isang Kristiyanong samahan na puno ng pag-aaruga, pagtutulungan, pagdadamayan at pagmamahal. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, partikular na sina Sister Rosemary Lambuon and family, Sister Mali Nadong and family, Mr. and Mrs. Bernie Abraham and family, Brother Bernie and Sister Babes Rances and family. Lubin mong pamayanihan tapat na pagmamahalan ang aming tahanan at maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa akin tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman, Father. Kahapon ang nagsimba, puro taga Manila City Jail. Ngayon, taga Bilibid na, no? Pataas ng pataas, no? Kaya natatakot na ako. Mga kapatid ko po kay Kristo, ilang araw na ba ng simbang gabi ngayon? Pakitaas ang nakaapat na hindi naliligo. Dami din pala, no? Naintindihan ko naman sapagkat malamig, no? Kaya okay lang, no? Majority naman kayo. Mga kapatid ko po kay Kristo, may isa daw, no? May isang bata na palagi na lang nag-a-absent sa kanilang klase. Kaya ang kanyang teacher, by the way, sino mga teacher dito? Mga guro. Pakitaas yung kamay ng mga guro. Huwag kayong matakot, no? Konti lang. Ah, wala? Wala, no? Natutulog pa si ma'am. Dahil ang kanyang estudyante ay palaging absent, nagplano siyang bisitahin, baka ano na ang nangyari. Nung dumating na ang teacher, malayo pa, nasilayan na ng lolo ng estudyante. Sabi ng lolo, "Apo, magtago ka na, nandiyan na ang teacher mo." Nagulat ang apo, sabi niya, no? Sabi ng apo, "Ikaw lolo, magtago na rin, no?" Sabi ng lolo, "Aba, bakit ako magtatago?" Sabi ng apo, "Kasi kaya ako absent, sabi ko sa teacher ko, namatay ka na." Mga kapatid ko po kay Kristo, minsan nagbibisita tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kahit na hindi natin mahal sa buhay, ay atin binibisita. Sa makatuwid, nandyan nga yan sa corporal works of mercy. Tama ba? Yung tinatawag natin to visit the sick, no? At saka sa pagbisita sa mga nakukulong. Yan. At yan po ay nagbibigay indulhensya sa taong nagbibisita. Nung si Maria ay pumunta doon sa bahay ni Elizabeth, alam nyo kung ilang kilometro, higit kumulang 130 kilometers ang kanyang, siguro nagsakay siya, may sinakyan siya or naglakad, sapagkat noong panahong iyon, wala pang e-trike, wala pang motor,
wala pang bisikleta, no? Ang nandoon lang, kung hindi isang maliit na kabayo, ay maglalakad ka talaga. At hindi lang planudo, kundi paahon. At according pa sa mga dalubhasa sa Biblia, sa kanyang paglalakad ay hindi niya inalintana na sa kanyang madadaanan ay mayroong mga magnanakaw, mga masasamang loob. Dito lang nga, no? Hindi nga tayo safety. Dito lang at kung maglakad ka papuntang Divisoria, minsan malaslas pa ang iyong bag kung hindi man ang iyong bulsa. No? Yan. Kaya hindi niya inalintana. At doon ay binisita niya si Elizabeth, no? Ang kanyang pinsan, no? At iyan, ang kanyang pinsan, lagi niyong tandaan, si Elizabeth ay matanda na. Ngunit siya ay nagdadalang tao. At ang kaniyang dinadala, walang iba kundi si Juan Bautista, no? Ang tanong, mamaya yan kay Brother Buyet yan, no? Huwag ko na kukunin. Si Brother Buyet na bahala sa inyo, no? Anyway, no? Ganon, no? Ang kanyang, sa sinapupunan, ang kanyang dinadala ay si Juan Bautista. Kaya po, no? Nung binisita ni Blessed Virgin Mary, alam nyo, according din sa dalubhasa sa Biblia, 6 months na daw nabuntis si Elizabeth. Kaya, ang pagstay ni Maria doon sa kaniyang kasi na si Elizabeth ay 3 months. Therefore, ilang buwan bago ipanganak ang sanggol? Ha? 9. Sinong nakasampu sa kanyang sinapupunan dito? Wala? Of course, no? Kasi according siguro sa mga mau-overdue at mamamatay, I think. No? Tama ba? Kapag 10, pasensya na kayo, hindi ako doktor, hindi din ako babae, no? Isa akong bakla daw. Hindi ako bakla, no? Hindi, isa akong lalaki, no? Anyway, gano'n, no? Yan. Kaya, therefore, naabutan, no? Kung 6 plus 3, therefore, naabutan ang kapanganakan ni Juan Bautista. At si Juan Bautista sa sinapupunan pa lamang ay nagalak na. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na siya ay inferior sa dinadala ni Maria na walang iba kundi si Jesucristo. Kaya ang sabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Kaya po, kayong lahat ay pinagpala din sapagkat dinala din kayo ng inyong mga nanay sa kanilang sinapupunan. At mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mundo. Ang iba, hindi mapalad sapagkat nung sila'y sinapupunan pa lamang, ay kinitil na ang kanilang buhay ng kanilang sariling nanay. Kaya po dapat magpasalamat kayo sa inyong nanay. May 2 punto lang, no, dito sa ating ebanghelyo. Pinagpala sila sapagkat binisita sila ni Maria at ni Jesus. Kayo ba binibisita ng Diyos sa inyong pamamahay? Oo, hindi. Oo, dahil kung hindi kayo binisita ngayong araw na ito, wala kayo dito, no? Siguro, nandun na kayo sa ospital, sinaswab test, either susunugin kayo or buburol. Sapagkat ang taong binibisita ng Diyos ay binibigyan ng biyaya.
At yang biyayang buhay na iyan ay nagsisimbolo kung bakit nandito kayo ngayon. Palakpakan natin ang Diyos. At ang pangalawa, kapag ibinibisita ka ng Diyos, may dala ang Diyos. Katulad ni Maria, ang kanyang daladala ay walang iba kundi ay isang totoong ang tawag nito, mabuting balita. Si Jesus ang mabuting balita na kanyang daladala, kaya po nagalak ang mag-ina. Ganon din sana kayo. Sa tuwing kayo'y binibisita, lagi niyong tandaan, hindi lahat ng bisita ay pabigat. Maaari ding nagbibigay grasya ang bisita. Halimbawa na lamang, sa tuwing binibisita kayo ng mga pari, napapansin ninyo sa tuwing magpapabless kayo ng bahay, anong sabi ng pari? Sumayin niyo ang Panginoon. Ganon. Ang pare, ang kanyang dala, walang iba, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Diyos. Sapagkat nung isinabi ng pare, sumayin niyo ang Panginoon, babasahin niya agad ang mabuting balita. At sana sa mga pamilya na binibisita dahil kayo'y basbasan, hindi lang kayo kundi ang inyong pamamahay upang sa ganon ay walang karapatan ang masamang espiritu na manatili sa inyong bahay, sana tatanggapin ninyo, makinig kayo. Kaya po minsan, no, kapag ang pari bumibisita sa ating bahay, kapag magbe-bless na ng bahay, papatayin ang radyo, papatayin ang TV, at makinig ang bawat pamilya. Kaso lang, minsan, in majority na taong nagpapabless ng bahay, pinapabless lang ang bahay dahil gusto lang matanggal ang mga nagagambala sa kanila. At hindi sila, no, nakikinig. Maraming hindi nakikinig. At minsan, pagpasok mo sa bahay, hindi nakahanda. Bakit? May radyo, may TV, hindi pa nakapatay. Kaya po, minsan, no, nagiging magulo, nagiging maingay ang ating bahay sapagkat hindi pa tayong handa na tanggapin ang Diyos. Kaya po sasabihin pa ng pare, no, patayin niyo po muna, pwede. No? Bakit? Hindi alam ang kanilang gagawin. Iyan po mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya po sana sa bawat pamilya, dapat tanggapin ninyo ang mga bisita na pumupunta sa inyo. Huwag niyong tignan na sila'y kakain. Huwag niyong tignan na sila'y pabigat sa inyo. Kundi tignan ninyo na bilang biyaya sa inyong pamilya. Sapagkat ang taong nagbibisita, no, ay nagbibigay biyaya. At sana ganun din, no, sa taong nagbibisita, ang inyong binibisita ay biyaya. Give and take. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, sana ipanalangin natin na bawat tao kumakatok sa ating bahay, humihingi ng pagkain, nauuhaw, nagugutom, lagi niyong tignan na si Jesus at si Maria ay nagugutom. Upang sa ganon ay maluwag sa ating kalooban na sila'y tanggapin. Sinong dumaan kanina dyan sa dyan sa Gat, papunta dito? Sinong dumaan? Napapansin ninyo na dyan may binuburol na isang namatay. Napapansin ninyo? Ang pangalan niya ay si Jason. Si Jason ay hindi taga rito. At nandito lang nagsistay, no, upang sa ganon siya ay madialysis nung siya ay buhay pa. Alam nyo, sinong nagbabantay sa kanya? Walang iba kundi ang mga tricycle driver dyan. Hindi nila kaano-ano
binabantayan nila si Jason. No? At kaya napapansin ninyo, diyan siya binurol sapagkat diyan ang kanyang mga kaibigan na nagbabantay sa kanya. Yan. Ngayon si Jason, naghirap man noong siya'y buhay, pero ngayon, nasa piling na ng ating Panginoon. Ganon ang buhay dito sa mundong ibabaw. Diyan may tarpaulin dyan siya nung siya'y nagkasakit at nung siya ay palaging nagpapadialysis. Ang nagbabantay ay tricycle driver. Minsan hindi man sila nakapagsimba dahil sa paghahanap buhay, pero easy na sa buhay nila ang ating sinisimba. Ibig sabihin, sinasa buhay nila ang mabuting balita. Yan, no? Yan yung ang konkreto ng ating pananampalataya. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, nung si Maria ay nabisita kay Elizabeth, alam nyo, ang kanilang natanggap ay galing sa Diyos, na isang Diyos, at dahil sa Diyos. Ano pong galing sa Diyos, na isang Diyos, at dahil sa Diyos? Galing sa Ama, galing sa Diyos. Na isang Diyos, walang iba kundi si Jesucristo na Diyos. At dahil sa Diyos na ang Espiritu Santo ay Diyos, dahil si Maria ay pinuspos ng Espiritu Santo, kaya dahil sa Diyos na siya ay nagdadalang tao. Kaya po si Jesus ay isang tao at totoong Diyos. Isang Diyos na nakiisa sa atin upang tayo'y iligtas sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na kung tayo'y nagdudusa ngayon, ayaw ng Diyos na sa kabilang buhay ay tayo din magdusa. Diba? Unfair naman siguro na dito nagdudusa na tayo, sa kabilang buhay, nagdudusa pa rin tayo. Kaya po sabi ni Father Orbos, no? Sa mga mayayaman, nagtatamasa ng mabuti at magandang pamumuhay at nakalimutan nila ang kanilang kapwa nangangailangan. Pues, ngayon, pribilehiyo nilang mamuhay ng masaya dito at ng maayos. Pero, no? Huwag silang umasa na sa kabilang buhay, sila'y makatamasa ng kaparihas na pribilehiyo nung sila'y nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw. Kaya mga kapatid, no, huwag tayong mainggit sa kanila, no? At sa mga mayayaman na nagtumutulong, dapat lang, no? Sapagkat responsibilidad ng bawat tao, ng bawat isa ay tulungan. Upang sa ganon, lahat tayo ay magalak dito sa mundo. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Kami dumadalangin at ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan. Sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pangunawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nagahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na puspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At samayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, naglulatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, na Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ipanalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina, humarito ka. Sagipin mo ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang mga announcements. Ang simbahan ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento. Ang pamilya ni Sister Rosemary Lambon and family, Sister Mali Nadong and family, Mr. and Mrs. Bernie Abraham and family, gayon din kay Brother Bernie and Sister Babes Lances and family. Palapakan po natin sila. Bukas po sa parehong oras, ang kulay ng damit na ating isusuot ay kulay blue. Bukas po, kulay blue ang ating damit. Ang ating anniversary theme ngayong taon ay Proclaiming the Good News in Every Family. Dahil dito ang simbahan ay hinihiling po sa inyo na pag-uwi sa bahay kung maaari ay isulat po ninyo sa papel ang mabuting balita, mga biyaya na natanggap ng inyong pamilya sa nagdaang taon at ihulog po ninyo ito sa ating mailbox. Ang mailbox ay nasa pintuan ng ating simbahan. Ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita at pasasalamat na rin sa lahat ng mga biyayang natanggap ng inyong pamilya. Panoorin po natin ang video ukol sa mailbox, Christmas Good News. Ang tema ng ating simbang gabi sa taon ng anibersaryo natin ngayon ay Proclaiming the Good News in Every Family. Sa Tagalog, ipamahagi anumang mabuting balita meron sa inyong pamilya. Dahil dito, meron tayong parish mailbox sa loob ng ating simbahan. Ano ang maaaring gawin? Isulat muna ang mabuting balita sa inyong pamilya habang nasa bahay pa kayo. Sa bawat simbang gabi, maaaring ihulog iyan sa mailbox ng ating simbahan. Ipunin natin sa simbang gabi at ipamahagi natin ang good news tulad ng ginawa ng mahal na birhen. Pumunta siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay silang nagpuri sa Diyos. Tularan natin sila. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Magandang buhay! Matamlay, parang walang buhay. Magandang buhay! Ayan. So, tayo po ay magbibigay na naman ng katanungan halaw doon sa mga nadinig natin ngayong misang ito. Nakapakinig ba kayo? Sa unang pagbasa? O sa unang tulog? Okay. Sa unang pagbasa, kahapon, atin pong binigyan ng importance yung kasaysayan ng ating kaligtasan at yung mga kumikilos na mga personalidad. Kahapon, si Jeremiah, di po ba? Ngayon, unang tanong, kahapon, sinabi, merong isisilang na manunubos mula sa lipi ni David. Ngayon naman, binigyan ulit ng pagpapahalagayan, merong isisilang na magiging natataguriang pastol na hari at siya ay manggagaling sa Bethlehem. Sino ang nagpahayag niyan? Sino ang nagpahayag? Lapit dito, yung magtataas ng kamay, yung doon, yung doon. Halipo kayo. Halipo kayo. Yung nagtaas ng kamay dyan, yan. Ikaw. Yun. Nagtaas ng kamay, yung dito, yung dyan malapit sa may confessional box. Ayan. Kung nagtaas ka ba ng... Ayan, palagpakan natin siya.
Kinakabahan siya kasi baka mali ang sasabihin niya. Yung susunod na tanong, simple lang, madali lang. Ano ang pangalan? Lucy po. Lucy, apelido po. Lucy Torres. Lucy Torres, middle name Torres, apelido po. Okay. Ang katanungan ay, alam mo na, no? Sino nagpahayag na isisilang ang isang pastol na hari mula sa Bethlehem? Si Mikas po. Si Mikas. Panapakan natin siya. Tama po. Tama po. Ikalawang tanong. Sino ang dinalaw ni Maria na nag-travel siya mga about 130 kilometers at layo nun? Mula dito hanggang 130 kilometers, siguro hanggang Sariaya, Quezon. Malayo, ano? Sino yung dinalaw na buntis? At nang dinalaw niya, yung nasa tiyan niya, natuwa, nag-TikTok. Ba? Sino yung dinalaw ni Maria? Doon sa Kaburulan, sa Luda. Si Elizabeth. Si Elizabeth, tama, panapakan natin siya. So, dalawang personalidad na naman ang ating natutunan, si Mikas at si Elizabeth. Congratulations, pang super breakfast mo. Okay, so tayong lahat, maging masaya. Tayo'y nananalangin, doon po hinalaw yung panalangin. Pwede po dating dasalin, tayo pong lahat malakas. Aba, Ginoong Maria, ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Magandang buhay, maraming salamat. Merry Christmas! Thank you, Kuya Quizmaster. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat sa nag-aambag din sa ating ang tanong, si Ate Virgie Maribuhos at saka si Maribuho at saka si Kuya Christopher Valenzuela. Thank you very much.